The Lord's Punishment of Jerusalem. Tingnan kung paano tinakpan ng Panginoon ang lungsod ng Sion ng ulap ng kanyang gali. Ibinalibag niya ang kaluwalhatian ng Israel, mula sa langit patungo sa lupa. Nang siya'y nagalit, kinalikuran niya ang sarili niyang lungsod. Walang awa niyang nilamon ng Panginoon ang lahat ng tahanan ng bayan ni Jacob. Nang siya'y galit, giniba niya ang mga kuta ng bayan ng Juda. Ibinalagsak niya ang kanilang kaharian at mga prinsit sa lupa na may kahihiyan. Nang siya'y lubhang nagalit, inalis niya ang kapangyarihan ng Israel. Binawi niya ang kanyang makapangyarihang kanang kamay habang papalapi ang kaaway. Ang kanyang nagniningas na galit ay nagliyab sa lupain ni Jacob. Sinunog nito ang lahat ng malapit dito. Ulad ng isang kaaway, inihanda ng Panginoon ang kanyang pana upang gamitin. May tabak siya sa kanyang kanang kamay. Ulad ng isang kaaway, winasak niya ang lahat ng dati kalugod-lugod sa kanya. Ang kanyang galit ay nagliyab na parang apoy. Sinunog nito ang mga pahanan sa lungsod ng Sion. Ang Panginoon ay parang kaaway. Nilamon niya ang Israel. Nilamon niya ang lahat ng palasyo nito. Winasak niya ang mga kuta nito. Pinuno niya ang bayan ng Juda ng lungkot at kalungkutan. Ang templo ng Panginoon ay parang hardin. Ngunit lubusan niya itong winasa. Winasak niya ang lugar kung saan siya nakikipagkita sa kanyang bayan. Pinakalimutan niya sa mga taga-Sion ang kanilang itinakdang pista at mga araw ng saba. Nang siya'y lubhang nagalit, kinalikuran niya ang hari at pari. Iniwan ng Panginoon ang kanyang altar. Umalis siya sa kanyang templo. Ibinigay niya ang mga pader ng mga palasyo ng Jerusalem sa kamay ng mga kaaway nito. Sumigaw sila ng malakas sa bahay ng Panginoon. Akalaing araw iyon ng isang itinakdang pista. Nagpasya ang Panginoon na gibain ang mga pader sa palibot ng lungsod ng Sion. Sinukat niya ang gusto niyang siyain. Pagkatapos, winasak niya ang Jerusalem sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Pinakanta pa niya ng mga awit ng kalungkutan ang mga tor at pader nito. Lahat ng ito ay gumuho. Ang mga pintuan nito ay lumubog sa lupa. Binali niya ang mga rihas na bakal na nakakandado sa mga pintuan nito. At winasak niya ang mga ito. Ang hari at mga prinsit nito ay dinala sa ibang bansa. Wala nang batas ngayon. Ang mga propeta ng Jerusalem ay hindi na tumatanggap ng mga pangitain mula sa Panginoon. Ang mga matatanda ng lungsod ng Sion ay tahimik na nakaupo sa lupa. Nagwiwisik sila ng abo sa kanilang ulo. Nagsuot sila ng damit ng kalungkutan. Ang mga dalagita ng Jerusalem ay ipinagyuko ang kanilang ulo sa lupa. Labis akong umiyak kaya hindi na ako makakita ng maayos. Nagdurusa ako sa kaibuturan ng aking puso. Ang puso ko ay wasak dahil sa pagkakawasak ng aking bayan. Ang mga bata at sanggol ay nawawalan ng ulirat sa mga lansangan ng lungsod. Sinasabi nila sa kanilang mga ina, "Saan kami makakahanap ng makakain at may inom?" Nawawalan sila ng ulirat na parang mga sugatang sundalo sa mga lansangan ng lungsod. Ang kanilang buhay ay nawawala sa mga bisig ng kanilang mga ina. Lungsod ng Jerusalem, ano ang masasabi ko tungkol sa iyo? Saan kita maihahambing? Mga taga-Sion, ano ang katulad ninyo? Nais kitang aliwin. Ang iyong sugat ay kasing lalim ng karagatan. Sino ang makapagpapagaling sa iyo? Ang mga pangitain ng iyong mga propeta ay pawang kasinungalingan. Wala silang halaga. Hindi nila ipinakita sa iyo ang mga kasalanang nagawa mo. Kaya ka nahuli. Ang mga mensaheng ibinigay nila sa iyo ay kasinungalingan. Iniligaw ka nila. Lahat ng dumadaan ay pumapalakpak at pinagtatawanan ka. Pinagtatawanan ka nila at inililinga ang kanilang ulo sa lungsod ng Jerusalem. Sinasabi nila, "Iyan ba ang lungsod na tinawag na perpekto at maganda? Iyan ba ang lungsod na nagdulot ng kagalakan sa lahat ng tao sa lupa?" Lahat ng iyong kaaway ay ibinubuka ang kanilang bibig ng malawak laban sa iyo. Pinagtatawanan ka nila at nginangata ang kanilang ngipin. Sinasabi nila, "Nalulun namin ang mga tao sa Jerusalem. Ito ang araw na aming hinintay. At nabuhay kami upang makita ito." Ginawa ng Panginoon ang kanyang plano. Inupad niya ang kanyang sinabi. Nagbigay siya ng utos noon pa. Winasak kanya ng walang awa. Hinayaan niyang pagtawanan ka ng iyong mga kaaway. Ginawa niya silang mas malakas kaysa sa iyo. Mga tao sa lungsod ng Sion, sumigaw kayo mula sa inyong puso sa Panginoon. Hayaan ninyong umagos ang inyong luha na parang ilog araw at gabi. Huwag na huwag kayong kitigil. Huwag ninyong hayaang magpahinga ang inyong mga mata. Bumangon kayo. Sumigaw kayo sa simula ng gabi. Sabihin ninyo sa Panginoon ang lahat ng inyong problema. Itaas ninyo ang inyong mga kamay sa Kanya. Manalangin kayo na iligtas ang buhay ng inyong mga anak. Sa bawat kanto ng kalye sila nawawalan ng ulirat dahil sa matinding gutom. Sinasabi ng Jerusalem, "Panginoon, tingnan mo ako. Isipin mo ang aking kalagayan. Mayroon ka pa bang ibang tinrato ng ganito? Dapat bang kainin ng mga babae ang kanilang mga sanggol? Dapat ba nilang kainin ang mga anak na kanilang inalagaan? Dapat bang patayin ang mga pari at propeta sa iyong sariling templo?
Mga kabataan at matatanda ay parehong nakahandusay na patay sa alikabok ng aking mga lansangan. Ang aking mga kabataang lalaki at babae ay pinatay ng mga taba. Inatay mo sila nang ikaw ay nagali. Inatay mo sila ng walang awa. Nagpadala ka ng mga kakilakilabot na bagay laban sa akin sa bawat panig. Para ka bang nag-imbita ng mga tao upang magsaya sa isang araw ng pista. Dahil ikaw ay nagalit, walang nakatakas. Walang natirang buhay. Pinangalagaan ko ng mabuti ang aking mga anak at pinalaki sila. Ngunit winasak sila ng aking mga kaaway.